Noong July 27, 2014 ay may nalathala sa Manila Bulletin na isang panawagan sa mga Katolikong nagsisimba o pumapasok sa mga simbahan para magsimba. Ito ay tungkol sa proper dress code in church kagaya ng mababasa ninyo. Bagaman at walang lagda ng nagpalathala at hindi tinukoy kung sino ang nananawagan, ay panatag ang loob ko na ito ay panawagan mismo ng simbahan. Katunayan nito ang mga banggit na Holy Mass, Holy Communion at Sacrament of Love, parishioners, parish priests at parish organizations, mga terminong Katoliko. Para sa akin ay tama lamang ang ganitong panawagan at nakatutuwang isipin na ninanais ng simbahan na ito ay maipatupad at mapasunod sa kanilang mga miyembro. Baw tayo sa ganitong hakbang. Napakaganda, kahanga-hanga, commendable, sabi nga. Malinaw ang dahilan na binanggit dito na it is the house of God. It is a holy place. It is but proper to dress modestly while we are in a place of worship. Di po ba tama na ang sambahan ay tahanan nga ng Diyos at dito natin siya sinasamba? Ang tanong ay gaanong karaming Katoliko kaya ang nakaalam ng ganitong panawagan o kaya naman ay nakarating ba sa kanila na sila ay tinatawagan ng pansin na maging maayos ang pananamit sa pagsamba o pagsisimba? Sa kung bakit ay sa dahilang kagaya ng nakikita ninyo sa larawan, ay marami pa rin ang wala sa kaayusan ng tamang pananamit habang dumadalo ng misa. In fairness naman sa simbahan ay marami naman talagang mga Katoliko o parishioners ang maayos naman talaga ang pananamit sa pagsisimba. Talagang pinaghandaan din naman, nakatutuwang tingnan, lalo na yung mga talagang malalim ang pagkakilala sa pagiging Katoliko. Subalit hindi rin maikakaila na marami rin ang tila baga ay walang paggalang sa okasyon na kung totoong ang Diyos ang kaharap nila habang nagsisimba, ay bakit hindi makita sa kanilang pananamit ang malaking paggalang. Sabi nga sa panawagan ay we must not forget that we, boys and girls, men and women, young and old alike, must receive our Lord with the utmost respect. Napakaganda ng pagkakahanay at ng mensahe. Totoo naman, di po ba? Kaya nga may bahagi ng panawagang ito na tila nagdaramdam yung nananawagan. Ang sabi ay, why do we follow the dress code when we go to a museum, library, or some high-end dining place, but forget our own dress code when we are in church? O di po ba nakadudugo ng puso? E kung ang tao ay nagdaramdam, ang Diyos pa po ba ang hindi? Kapurihan po iyan ng Diyos at kaayusan din po sa pagsamba, di po ba? Nakalagay din iyan sa bahagi ng panawagan na kung hindi maayos ang ating pananamit ay we can be a distraction to others. Hindi naman talaga katanggap-tanggap na nakabihis ka tapos yung katabi mo ay hindi. Ano-ano ba ang halimbawa ng mga hindi marapat na pananamit habang nagsisimba? Binanggit din sa panawagan, kagaya ng shorts, spaghetti straps, miniskirts, plunging necklines, bare backs. Kasunod ang tanong na, can we choose the proper attire for even just the time we attend the Holy Mass? Talagang hindi naman maayos na pananamit ang mga nabanggit. Bilang mga Katoliko, magagalit ba tayo sa panawagang ito ng atin mismong simbahan? Di po ba hindi? Pupunahin ba naman natin ang iba na matagal nang sumusunod sa maayos na pananamit sa kanilang mga pagsamba? Di ba dapat ay hindi rin po? Di ba marapat lamang na sila ay tularan, huwag libakin at pagsalitaan ng masasakit sa damdamin, tapos tayo din pala ay ini-encourage na maging ganun din sa ating relihiyon? Ang pinakamainam ay gawin ang tama at gawin itong isang krusada. Sabi nga sa panawagan pa rin ay as parishioners of your respective church together with your priests and parish organizations, let us make a firm stand and crusade towards proper dress and church decorum. Ako ay kaisa ng panawagang ito. Ganon din kayo, anuman ang inyong relihiyon o samahan ng pananampalataya, sapagkat ito ang tama. Ito ang nasa sagradong kasulatan.